Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 18, nasa last part na tayo, Munhwawa Jongbo, that's Culture and Information. And this is the last article na din kasi nga last unit na si Unit 18. So title natin is Hangugo Jurimmal. Hangugo means Korean or Korean language, and then Jurimmal is abbreviation or yung ating mga pinaiksing salita. Okay, so basahin ko yung buong article. 아주머니, 여기 물냉 하나, 비냉 하나 주세요. 여러분은 식당에서 이런 말을 들었습니까? 물냉은 물냉면, 비냉은 비빔냉면을 의미합니다. 한국 사람들은 어떤 단어를 짧게 말합니다. 뚝불는 뚝배기 물고기, 치맥은 치킨과 맥주를 의미합니다. 음식 이름만이 아니라 다른 단어도 짧게 말합니다. 아르바이트는 알바, 셀프 카메라는 셀카입니다. 줄임말은 짧고 간편해서 좋은데 가끔 의미를 몰라서 불편하기도 합니다. Okay, so anong sabi ng article natin? Yung first sentence natin is nagbigay ng linya kapag nag-order sa isang restaurant. So anong sabi dyan? Ajumoni. Ajumoni is same with ajuma. Okay? Sabi niya, ale, pwede ding ate sa atin o kaya tita, 'di ba? So yung mga nag-work sa mga restaurant. O kaya usually pag formal ma'am, 'di ba? So anyway, dito yan, ajuma, ajumoni. May ajuma, dito po pahingi ng isang order ng mulneng at isang bineng. Tapos sumunod sabi niya, narinig nyo na ba? Okay, narinig nyo na ba yung mga salitang ito sa isang restaurant? Yung mulneng ay mulnengmyeon. Yung bineng ay bibimnengmyeon. Yan ang kanilang mga meaning. Ang mga Koreano or mga Koreans ay may mga salita na pinapaiksi kapag sinasabi nila, no? So, kapag sulat kasi, usually formal kapag 'di ba, written Korean. Pero pag speaking, ayan, more on pinapaiksi nila. So, katulad ng tukbul, ibig sabihin, tukbegi bulgogi. Ang chimek naman ay chicken gwa mekju or chicken and beer. Ayan ang ibig sabihin. Hindi lang about sa food. Okay, umshik iramman anira. Hindi lang ang mga pangalan ng pagkain ang pinapaiksi. May iba ding salita na pinapaiksi nila kapag sinasabi. Katulad ng arubaite, ibig sabihin alba. Sorry, baligtad yung alba, ibig sabihin nun arubaite. Self-camera는, yung self-camera naman ay pinapaiksi nila into selka. 줄임말은 짧고 간편해서 좋은데, so hanggang dito muna. Yung mga abbreviated words daw ay maiksi at simple, kaya naman maganda or good siya. Pero, yung unde natin dyan, no? Pero or kaya lang, kakem, kung minsan, hindi mo alam ang ibig sabihin. Kaya pwedeng maging uncomfortable din para sa'yo or instead na maging madali, mas mahirapan ka pa. So in a way na mahirapan kang i-comprehend kung ano yung sinasabi kapag hindi mo alam kung ano ibig sabihin nitong mga pinaiksing words na to, 'di ba? So ang alam mo kasi chicken and mekju, 'di ba? Pag sinabing chimek, biglang, ano yun? Hindi mo alam chicken and mekju lang din pala, pinaiksi lang, no? Okay, so yan yung ating article. Now, if mapapansin nyo, yung mga pagpapaiksi nila, style nilang pagpapaiksi is more on the first syllable ng salita. For example, tokbul, saan nanggaling? Tok, first syllable ng tokbegi, first syllable ng bulgogi, tokbul. Another one, chimek, first syllable ng chicken and first syllable ng mekju, chimek. Yan. So, ganun din sa self-camera, self, so sel, and then camera, selka. So, usually ganyan sila magpaiksi. Okay, so try nating sagutin yung mga questions. Number 1, mulneng, bineng은 무엇을 의미해요? Ano daw ang ibig sabihin ng mulneng at bineng? So, yung question na yan,
masasagot dito. So, ito siya. 물냉은 물냉면, 비냉은 비빔냉면을 의미합니다. So, ito yung sagot natin. So, yung 의미합니다, pwede nyo na lang siyang gawing 의미해요 since naka-의미해요 yung form ng question. Okay? So, yan. And then, number 2, 줄임말은 왜 불편해요? So, bakit daw pwedeng maging uncomfortable yung mga abbreviated words? So, ito yung sinabi sa dulo, no? So, maganda siya, pero minsan, hindi mo kasi alam ang ibig sabihin, kaya pwedeng maging uncomfortable din siya. Okay? So, ito yung sagot for number 2. Ayan. Again, yung 합니다 dyan, pwede nyo na lang siyang gawing 해요. So, 불편하기도 해요, or just simply write 불편해요. Ayan. tapos yung number 3, 여러분이 알고 있는 줄임말에는 어떤 것이 있어요? So, ikaw daw, kung may nalalaman ka na abbreviated words na Korean, ano-ano daw yon? So, pwede bang bigay na example dito? So, for me, yan, bigay ako ng dalawa. Yung una is Kika. Okay, what is Kika? So, ang mga nakakaalam nito madalas ay mga mother, okay? Mga mommy natin. Kasi, madalas silang magpunta dito kapag meron silang mga anak. So, ano ba ang Kika? Ki from the word kids or kids. Ka from the word cafe or kape. Kids cafe. Ayan, yung mga pinaglalaroan ng mga bata. Okay, so Kika. So, again, first syllable siya, no? Another one is aa. So, if mahilig kayong magpunta sa coffee shop at uminom ng kape, you can just order aa. Maiintindihan na yan ng mga nasa counter. So, aa means ice americano. O, diba? Sa hinaba-haba niyan, aa lang pala. So, para hindi ka na mahirapan magsalita, sabi mo lang, aa 한 잔 주세요. Okay? Diba? Biglang iksi. So, that's for our culture and information. Now, para naman sa ating 발음 pronunciation, so ito yung mga words natin. 아름답지요. Magiging 아름답지요. So, if you notice, naging matigas siya, no? Instead of G, naging G. Medyo tumigas. Tapos, jut지요, naging jut지요. Ayan. So, hiyut, followed by jiyut. Ayan. Ang magiging sound ay ch, ch, ch. So, 좋지요. Okay. So, dito, biyup, followed by jiyut. Ang sound ay sangjiyut. Okay. So, biyup, tapos kasunod jiyut. Ang sound ay sangjiyut, yung matigas. Again, 아름답지요, 좋지요, and then 닿는데. So, ito, di ba kapag ganito siya, syllable lang, per syllable mo lang siyang babasahin, yung digat dito ay magtutunog T dapat. So, dat, tapos nende. Pero dahil ang rule is kapag ang digat, ito ay yung mga assimilation rule nila. Followed by niyan, ang magiging tunog ay niyan. So, yung dat nende magiging dan nende. Yan, dan nende. So, apply natin yung mga yan dito sa baba. So, sabi, dan pungi 아름답지요. So, matigas, no? Hindi siya 아름답지요. Ito ay 아름답지요. 네, 정말 아름답네요. 오늘 날씨가 좋지요. 네, 좋아요. 편의점에서 약을 샀어요. 네, 약국은 밤에 문을 닫는데 편의점은 안 닫아요. So, asa na yon? Yung 아름답지요. So, sangjiyut siya. Tapos, dito, yung jut지요, naging jut치요. And then, yung 문을 닫는데. So, yung 닫는데, naging 닫는데. Yan. So, that's for pronunciation. Now, last part na tayo sa vocabulary na tayo. Vocabulary review ng Level 1 Unit 18. So, 대중교통수단을 이용하다, to use the
transportation system. 편하다, comfortable. 택시를 잡다, to catch a taxi. So, pag sasakay ka ng taxi, di ba, kailangan mong pumara ng taxi. 교통카드, transportation card. 졸업하다, graduation. 입학하다, admission or enrollment. 방학이 있다, merong bakasyon. So, vacation, there's vacation. 외국인 등록증이 필요하다. 필요하다, need. 외국인 등록증. It means yung ARC, Alien Registration Card or Foreign Registration Card. Yung ating mga blue ID pag tayo ay foreigner dito sa Korea. And then, 필요하다, need. 건강보험이 되다. 건강보험, health insurance. 되다, ibig sabihin pwede. Or pwedeng i-apply. Okay? So, can apply the health insurance. Next. 점심시간, lunch break or lunch time. 의식주. 의식주 is yung ating basic needs. So, ano-ano ba yung mga yan? 의 stands for clothing. Shik means umshik or yung food. And then yung ju is yung ating shelter. So, again, clothing, food, shelter. Basic necessity or basic needs. 24시간 배달이 되다. So, possible daw ang 24-hour delivery. Okay? 쓰레기 봉투를 팔다. So, 팔다, sell. So, they are selling. Ano yung binibenta daw? 쓰레기 봉투. Yung ating plastic bag for waste or trash. So, trash bags. 문을 열다. 열다, open. 문, door. Door is open. 문을 닫다, door is closed. 약을 팔다, to sell medicine. 버스 전용 차로. Ito yung ating mga bus lane. So, bus, 전용 차로, yung ating daanan or road for bus. So, bus lane. 자전거 도로. So, these are the roads specific for bikes. Okay, so kung may bus lane, meron ding lane for bicycles. Patbingsu, yung ating mga shaved ice or yung halo-halo sa atin. And pat is yung flavor. Yung pat is yung red bean. Ayan. So, shaved ice or yung halo-halo na ang flavor ay red bean or munggo. Yung pulang munggo natin. 결혼하다. So, ito ay to get married. Magpakasal. 평일, weekdays. 중국어, Chinese language. 익숙하다, to get used to or be used to. Or masanay. Okay? Ayan. So, ito yung ating mga words na discuss sa loob ng Level 1, Unit 18. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.